Bahagyang itinaas ng babaeng nakatayo sa tapat ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay sumulyap sa 5 lalaki. Nagulat ang pinuno ng 5 rats, si Han Yufang, at naging maingat, kilala ba kami ng binibini? Kita mo, ang aming reputasyon bilang 5 rats ay kumalat na ng malayo. Tumawa si Han Yufang, kami ang 5 rats. Ito ang aking nakatatandang kapatid, si Han Yufang, na gumagalaw ng walang anino. Nakikita ang lahat. Ito ang aking pangalawang kapatid, si Shu Wen, na gumagalaw ng walang bakas sa kabundukan. Ako si Jiang Tang, walang kapantay sa tubig. Sa tabi ko ang aking pang-apat na kapatid, si Liu Yunbai, mahusay sa pagtakas, at panghuli, ang aking bunso, si Luo Qieping, kasing bilis ng hangin. Bahagyang tumango ang babae, sige. Naguguluhang nagtanong pa si Han Yufang, binibini, hindi pa ninyo sinasagot ang aking tanong. Kalmadong sinabi ng babae, sumagot man o hindi, maliit na bagay iyon, dahil kayong lahat ay patay na. Sumimangot si Han Yufang, bakit mo sinasabi iyan? Hindi mo ba kami balak hulihin? Para lang malaman mo, nakatakas kami sa kamay ng mamamana ng Evil Sky Pavilion, at hindi rin kami napigilan ng Evil Sky Pavilion. Walang pakialam na nagsalita ang babaeng nakaputi, umalis na tayo. Sa gayon, naglabas siya ng malakas na bugzo ng primal energy, bahagyang itinapon ang kanyang puting payong pataas. At pagkatapos, tulad ng kidlat, nagdala siya ng isang bugzo ng malamig na hangin at sumugod patungo sa 5 lalaki. Natakot si Han Yufang, hindi. Pagkasabi pa lamang niya, lumitaw sa harap ni Han Yufang ang babaeng nakaputi na parang multo, at ang parang disc na bagay sa kanyang kamay ay umikot, pinugutan siya ng ulo. Agad na napagtanto ng iba pang mga daga na ang babaeng ito na nakaputi ay isang mataas na antas na cultivator sa nascent divinity tribulation realm, na may hawak na sandatang heavenly tier. Takbo na para sa inyong buhay. Nagtakbuhan sila sa lahat ng direksyon, sinusubukang makatakas. Gayunpaman, habang sila ay naghihiwalay, ang disc sa kamay ng babae ay humagupit sa kanila sa nakakatakot na bilis. Sumulpot siya sa gitna nila, naging 4 na figure, at mabilis na naabutan ang bawat isa. Sino ka ba talaga? Walang sama ng loob sa amin ang 5 rats sa iyo. Sigaw ni Jiang Tang sa takot. Malamig na sumagot ang babaeng nakaputi, Evil Sky Pavilion, Ye Changsen. Ye Changsen. Ang 3 salitang ito ang pumawi sa lahat ng pag-asa nila. Sa isang iglap, patay na ang lahat ng 5 rats. Dahan-daang bumalik sa kamay ni Ye Changsen ang lumulutang na puting payong. Tumalikod siya at naglakad patungo sa direksyon ng Tangzi Town. Hindi nagtagal, ilang ordinaryong tao mula sa Tangzi Town ang dumating sa lugar kung saan nakahiga ang patay na 5 rats. Matagal nilang tinitigan ang mga bangkay. Sinabi niya sa amin na dalhin ang mga bangkay na ito sa paanan ng Golden Court Mountain. Paano kung patayin kami ng mga demonyong iyon? Huwag kang masyadong mag-isip, hindi madaling kumita ng pera, maraming tao ang namamatay sa mundo ng cultivation araw-araw. Magtrabaho na kayo, huwag lang kayong tumayo dyan. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, tinitingnan ni Lasho ang sinaunang mapa ng balat ng tupa sa mesa. Gaya ng inaasahan, ipinakita ng mapa ang malinaw na balangkas ng Divine Capital at Sword Tomb, na tumpak na minamarkahan ang mga lokasyon ng 3 Heavenly Writing Scrolls. Siyempre, kasama rito ang Evil Sky Pavilion. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas habang pinag-aaralan ang mapa. Tila hindi lamang para sa paghahanap ng Heavenly Writing Scrolls ang mapa. Ngayong natipon na ang Heavenly Writing Scrolls, nawala na ba ang halaga ng mapa? Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, wala pa rin siyang ideya. Pagkatapos, kinuha ni Lasho ang huling piraso ng Heavenly Writing Scroll, at sa isang bahagyang gesticulation, pinatigas niya ang enerhiya. Sa isang bang, nabasag ang panlabas na balat ng fragment ng scroll, kumakalat sa lupa. Ding, nakuha ang Heavenly Writing Scroll. Ang Heavenly Writing Scroll ay naging mga butil ng liwanag ng bituin, na lumulutang patungo sa katawan ni Lasho at unti-unting sama-sama sa kanya, dahan-daang nawawala. Umupo nang nakahalukip-kap si Lasho, handa nang pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni para sa Heavenly Writing.
Ngunit pagkatapos ay naisip niya, paano kung ang pagmumuni-muni sa ikatlong uri ng pamamaraan ng heavenly writing ay magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga props. Sinuri niya ang kasalukuyang mga presyo, at sa sumunod na segundo, dumilim ang kanyang mukha, at bumukas ang kanyang bibig. Ang pagtaas ng presyong ito ay labis-labis. Para lamang sa pagkakaroon ng isang pamamaraan. Kahit ang pagtaas ng antas ng cultivation ay walang ganitong pagtaas ng presyo. Bahagyang naramdaman ni Lasho na ang presyo ay nauugnay sa kung ano ang kanyang nakuha. Ang dalas at paggamit ng mga props tulad ng wheat hazard at ang marahas na hangin ay tila nag-trigger ng pagtaas ng presyo. Ang presyo ng reversal card ay hindi nagbago, ngunit ang presyo para sa 9th Revolution Dark Bright Avatar ay umabot sa 30,000 merit points, na nakakatawa. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, ang pagkita ng merit point sa pamamagitan ng pagpatay ay hindi na posible. Ang ganitong uri ng pagpepresyo ay hindi lamang hindi kikita sa kanya ng kahit ano kundi maaaring magdulot pa sa kanya ng pagkalugi. Bumantong hininga si Lasho, dahan-dahan lang, bilhin muna natin ang lethal strike. Magpadro na lang tayo sa lahat. Magaan na sabi ni Lasho, naipon niya ang 41 puntos ng swerte. Umiling si Lasho, pagkatapos ay pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni para sa heavenly writing. Tunay nga, kapag nasa estado ng pagmumuni-muni, ang mga karakter ng heavenly writing sa kanyang isipan ay naging mas aktibo kaysa dati, halos para bang mayroon silang sariling buhay, tumitibok. Bagamat hindi pa rin niya naiintindihan ang tiyak na kahulugan ng mga karakter na ito, labis niyang tinatamasa ang tahimik at komportableng estado na ito, nakakalimutan ang sarili at ang paligid, at isinasantabi ang lahat ng mga distractions. Ano kaya ang ikatlong pamamaraan ng heavenly writing? Tahimik niyang tanong sa kanyang sarili. Samantala, sa labas ng Evil Sky Pavilion, naghihintay sina Huawudao at Flowers and Moon Journey sa labas ng Silangang Pavilion. Nagmadaling lumapit sina CIU Honor at Duan Musheng pagkarinig ng balita. Anong nangyayari? Natagpuan ang mga bangkay ng 5 rats sa ilalim ng Golden Court Mountain, hindi malinaw kung sino ang pumatay sa kanila. Sumimangot si Duan Musheng pagkarinig nito, napakatuso ng 5 rats, paano sila mapapatay? Tumango si Huawudao, tiyak na may nagbabantay sa kanila. Nang umalis ang 5 rats, sugatan na sila sa akin at kay Flowers and Moon Journey, at bagamat talagang mahusay silang tumakas, kung may isang master na sumugod para pumatay, hindi ito. Hindi maiintindihan. Ang problema ay, hindi natin alam kung sino ang gumawa nito, dagdag ni Flowers and Moon Journey. Nag-isip sandali si Duan Musheng, ang pang-apat na kapatid kaya. Nagpunta si Ming Sharon sa Divine Capital, wala siyang dahilan para manatili sa paanan ng bundok. Napalalim ang pag-iisip ng lahat, puno ng pagkalito ang kanilang isipan. Hindi kaya siya, di ba? Bunso, alam mo ba kung sino ito? Bumuga ng hangin si CIU Honor, isang kakaibang taong nakatira sa kabaong, na nagngangalang Gang Yuando. Baliw ang taong ito, napakalaki ng mundo, ngunit pinili niyang gumapang sa isang kabaong, talagang nakakatakot. Medyo nawalan ng imik si Huawudao. Normal lang sa mga bata na hindi makilala si Gang Yuando, ngunit para sa isang matandang tulad ni Huawudao, kilalang kilala ang pangalang Gang Yuando. Elder Hua, kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni CIU Honor. Tumango si Huawudao, medyo may narinig na ako tungkol sa kanya. Nagpatuloy si CIU Honor, pinatay ni Master si Kung Yuan sa isang sampal. Pagkatapos ay tumakbo palabas ang Gang Yuando na ito at gusto niyang makipaglaban kay Master. Ngunit, ang taong ito ay partikular na duwag, natakot sa kamahalan ni Master at nagtago sa kabaong, hindi nangangahas na lumabas. Pinatay ng Pavilion Lord si Kung Yuan sa isang sampal. Pagkarinig sa kumpirmasyon ni CIU Honor, ganap na natigilan si Huawudao. Hindi lamang niya kilala ang isang karakter tulad ni Gang Yuando kundi pamilyar din siya kay Kung Yuan ng Great Void Temple. Noon pa man, si Kung Yuan ay isang eksperto sa 7 Lives, at may mga alingawngaw ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng kanyang pag-urong. Kung hindi mangangahas si Monk Kung Zuan na pangunahan ang mga monghe na gumawa ng mga kalupitan sa Runan Sacred Altar, pagmumuni-muni ni Huawudao. Ang gayong henyong cultivator,
pinatay ng isang sampal mula sa Pavilion Lord. Nahirapan siyang paniwalaan, ngunit sa ikalawang pag-iisip, walang dahilan para magsinungaling si CIU Honor, bagamat maaari siyang nagmamalabis o nagkakamali sa ibang tao. Ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay walang silbi, maaari lamang nilang tanungin ang Pavilion Lord kapag natapos na ang kanyang pag-urong. Binanggit mo kanina si Gang Yuando, nasa Sword Tomb din siya. Patuloy na nagtanong si Huawu daw. Oo, sagot ni CIU Honor. Naguguluhang nagtanong si Duan Musheng, napakamakapangyarihan ba ni Gang Yuando? Tumango si Huawu daw at nagsimulang magpaliwanag, mahaba ang kwento, maaaring hindi kayo maniwala, ngunit si Gang Yuando ay isang cultivator mula sa parehong panahon ng Pavilion Lord, ngunit si Gang Yuando ay isang cultivator mula sa parehong panahon ng Pavilion Lord. Upang maging tumpak, si Gang Yuando ay mga 100 taon na mas bata kaysa sa Pavilion Lord, isang tunay na henyo sa cultivation. Tulad ng karamihan sa mga high-level na cultivator, siya ay nakatakdang mamuhay ng mag-isa. Si Gang Yuando ay mula sa North Capital, at ayon sa mga talaan doon, nagsimula siyang mag-cultivate sa edad na 5, pumasok sa Divine Court Realm bago ang 15. Sa susunod na ilang siglo, hinamon niya ang mga eksperto saan man. Sa edad na 20, nakamit niya ang nascent Divinity Tribulation Realm. Walang nakakaalam kung ilang dahon ang nabuksan niya hanggang sa makilala niya ang Pavilion Lord. Sa pagsasalita tungkol dito, humajijek si Huawu daw, kakaiba, tila ang Pavilion Lord ang salot ng mga henyong cultivation na ito. Nalilito rin ako noong matalo ako sa Pavilion Lord noon. Pagkarinig nito, umirap ang lahat, iniisip sa kanilang sarili, hindi ba ito isang paikot na paraan ng pagpuri sa kanyang sarili? Walang kahihiyan. Nagpatuloy si Huawu daw, gayunpaman, kung ikukumpara kay Gang Yuando, ako, ang junior, ay malayo ang agwat. Si Gang Yuando ay mahusay sa Dao Skills at Zen, lalo na sa swordsmanship. Mula nang matalo siya sa Pavilion Lord, hinamon niya ang Pavilion Lord bawat taon, paulit-ulit na natatalo at paulit-ulit na nakikipaglaban. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni CIU Honor na sumingit. Hindi ba siya nagkakaroon ng psychological complex? Napakamot ng ulo si Duan Musheng na idinagdag, nagtataka rin ako. Bahagyang umubo si Huawu daw, na nagsasabi, sa mga huling yugto ng cultivation, hindi lamang tungkol sa pagsubok sa kalooban at pananaw ng isang tao, kundi pati na rin sa estado ng isip. Si Gang Yuando, pagkatapos ng lahat, ay isang henyo sa cultivation. Ang kanyang ugali ay higit na nakahihigit sa iba pang mga cultivator, kung hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paghamon sa napakaraming master. Anong nangyari pagkatapos? Kumuha ng mga disipulo ang Pavilion Lord, umabot sa rurok ng cultivation, at naging walang talo. Basta sumuko na sa paghamon sa kanya si Gang Yuando. Ang tanging bentahin niya ay mas bata siya kaysa sa Pavilion Lord. Noong panahong iyon, inakala ng mundo ng cultivation na, tulad ng iba, hinihintay lamang ni Gang Yuando na tumanda ang Pavilion Lord. Sa kasamaang palad, mula nang mawala si Gang Yuando, hindi na siya nakita muli. Bumantong hininga ang lahat pagkarinig nito. Noong sumali ako sa Pavilion, binanggit ito ng nakatatandang kapatid, ngayon na binanggit mo ito, medyo naaalala ko, sabi ni Duan Musheng, nakakunot ang kanyang noo. Nagtatanong, ngunit sa ugali ng master noong panahong iyon, hindi makatuwiran na laging lumabas si Gang Yuando ng walang galos. Paano niya ito nagawa? Umiling si Huawu daw, hindi ko alam iyan, narinig ko lang ito sa iba. Nagsalita si Flowers and Moon Journey, si Gang Yuando ay isang master ng swordsmanship, kaya't makatuwiran na siya ay nasa sword tomb upang pag-isipan ang swordsmanship, ngunit bakit siya magtatago sa isang kabaong? Umiling muli si Huawu daw, na nagsasabi, iyon marahil ay isang pagpipilian na napilitan siyang gawin ng sinubukan niyang labagin ng ilang mga patakaran ng mundo ng cultivation. Sa malawak na mundong ito, palaging may ilang mga cultivator na sakam, sinusubukang labagin ang mga katotohanan at patakaran ng mundo ng cultivation. Bawat 1,000 taon sa mundo ng cultivation, hindi mabilang na mga cultivator ang naghahanap ng immortalidad, ngunit lahat ay nabigo sa huli.